Inihayag ng South Korea na nagpakawala ng ilang short-range ballistic missiles ang North Korea kahapon, September 12. Ayon sa South Korean military, ito ang unang pagkakataon sa mahigit ng 2 buwan mula nang huling mag-launch ng nasabing missile. Bandang 7:10 ng umaga, inilunsad ang mga missiles mula sa Pyongyang na naglakbay ng mahigit 360 kilometers bago lumubog sa dagat. Samantala, hindi naman sigurado ang Joint Chiefs of Staff sa eksaktong bilang ng mga pinakawalang missile. Ayon sa pahayag ng Joint Chiefs of Staff na mahigpit nilang kinukundina ang paglulunsad ng mga missile at itinuturing itong isang malinaw na provokasyon sa matinding banta sa kapayapaan at stability ng Korean Peninsula. Noong July 1, huling nagpakawala ng missile ang North Korea. Kasabay ang pahayag na matagumpay nilang nasubukan ng isang bagong tactical ballistic missile na may kakayahang magdala ng 4,500 kilograms na super large warhead. Inihayag naman ni North Korean leader Kim Jong-un na gagawa sila ng mas marami pang nuclear weapons na maaaring gamitin kahit anumang oras. Pinangasiwaan din ng naturang leader ang pagsusuri sa isang 240mm upgraded rocket launcher system at napatunayan na ito ay mahusay sa mobility at strike concentration. Kasama ring sinuri ang mga bagong suicide drone at nanawagan para sa kanilang unmanned vehicle para sa pagdevelop ng artificial intelligence nito. Sinabi ng Japan Defense Ministry na hindi bababa sa 2 ballistic missile mula North Korea ang lumipad ng mahigit 350 kilometers na may altitude na humigit kumulang 100 kilometers. Noong nakaraang linggo, bumisita si Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa Seoul, South Korea upang pagtibayin ang ugnayan sa South Korea bago ang kanyang nalalapit na pagbibitiw. Mariing kinundina ng Tokyo ang paglulunsad ng mga nasabing missile at naghahain ng protesta laban sa North Korea. Pahayag ni Kishida na sinisikap nila ang patuloy na pagmomonitor at pakikipag-ugnayan sa Estados Unidos at South Korea bilang paghahanda sa posibleng paglunsad ng missile sa hinaharap. Hinihinalang nagland ang pinaghihinalaang missile sa labas ng exclusive economic zone ng Japan at wala namang naiulat na pinsala. Early Briones, humahataw sa balita ngayon.